Narinig niyo yun? Ano kaya yun? Alam ko na. Sa tingin ko, yun yung mga balang. Ang mga higanting lamok na sumasalakay sa aming bayan simula nung bata pa ako. Pero ngayon, alam ko na ang gagawin ko. Kilala niyo ba? Si Kapitan Batya. Ako yun. Pakinggan niyo ang kwento ko at paano ko pinaalis ang mga balang. Mula pa sa simula, nakita ko na kung paano silang makapinsala. Sinasalanta nila ang mga pananim. Sinisira ang aming mga pinaghirapan. Hindi naglaon, nakaisip ako ng paraan kung paano sila paalisin. Gamit ang mga batya, sama-sama kami sa paglika ng ingay. Ako at sila nanay at tatay, 10 ng aming mga kasamahan sa Bukirin, ay nagtulong-tulong upang mga salot ay paalisin. Parang musika sa aming tainga ang mga ingay ng batya. Habang nakikita namin nagliliparang palayo ang mga kaaway. Sa aming pagtatagumpay, ang lahat ay masaya at nagdinilwang. Tinawag pa nga nila akong Kapitan Batya. Dahil ako raw ang pinakamagaling sa amin na magpaalis ng balang. Para ako isang superhero. Naisip ko tuloy ang costume ko at ang sandata ko laban sa mga balang. Kahit sa panaginip, ito ang naiisip ko. Kinakalaban ko raw ang mga dambuhalang balang at ang galing-galing ko. Pero kahit na anong galing Kapitan Batya, ang mga balang ay tila hindi nauubos. Patuloy sila nagbabalik, namiminsala, nananalanda, at patuloy kaming nakikipaglaban. Ako at ang aking mahiwagang batya. Laban sa mga balang na salot ng pataniman. Tuloy, hindi naglaon. Nagkaroon ng bagong kaparaanan upang ang mga balang ay sugpuin. Tuwing gabi, kami ay naglalakbay dala ang mga galon na plastik na nakasabit sa aming baywang. Hawak ang gasera, iniilawan namin ang madilim na landas. Nagtutungo kami sa masusukal na bahagi ng Bukirin upang mga balang ay hulihin. Hindi madali ang manghuli ng balang, ngunit ito ay kailangan kong matutunan. Ang sabi ng tatay, hindi lang mga pananim ang aming iniiligtas mula sa mga balang, kundi maging ang kumakalam namin tiyan. Dahil ang isang galon na balang ay binibili sa amin. Masaya ako kapag nakakabenta ng balang. Pambili ko yun ng bigas para sa aming lahat. At kapag may natira pa, bumibili rin ako ng gastas para sa bunso kong kapatid. Niluluto ni Aling Ising ang mga balang na binibili sa amin. Kapag malutong na, ito ay binibenta niya sa mga nagdadaanan sa kalye. 10 piso ang isang takal nito. Masarap daw kasi ito at malinamnam. Pero kahit minsan, hindi pa ako nakakatikim nito. Habang niluluto ni Aling Ising ang mga balang sa nambuhalang talyase, pinapanood ko siya. Napansin niya ako. Ang sabi niya, gusto mo ba tikman? Umiling ako. Ang totoo, iniisip ko lang kung ano ang pakiramdam ng balang habang niluluto sila ng walang kalaban-laban sa malaking talyase. Ano nga kaya? Sa pagsapit ng gabi, muli na naman kaming hahayo sa Bukirin upang mga balang ay hulihin. Gusto kong maawa sa mga balang. Pero mas naaawa ko sa aking mga kapatid na umaasa sa aking kitain. Naisip ko, di naman talaga ang mga balang ang tunay na kalaban sa digmaan, kundi ang kahirapan. Kahirapan na mula pa sa simula ay nakita ko na kung paano nakapanginsala. At ako at ang iba pang mga batang tulad ko ang mga biktima nito. Hayan na! Hayan! Hayan na mga balang! Sumasalakay! Naninira! At ako, si Kapitan Batya, ang bagong superhero ng bayan. Ang tagapagligtas ng kumakalam na sikmura ng aking pamilya. Alam kong balang araw, mapagtatanggupayan din ang laban. Sana mangyari na. Si Kapitan Batya at ang mga balang.